Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa belief system. Yan. Belief system. Ngayon po ay usong-uso po ngayon yung tinatawag nating scam. Ano ba yung scam talaga? Pag sinabing scam, fake news yun, ano? Fake news ba yun? O doon na lang tayo sa fake news. Lalaman ko ngayon ang mga nakikita mo sa YouTube, sa mga platform, na ito nga ba to? Ganun, di ba? Napakahirap paniwalaan minsan yung mga nakalagay sa mga YouTube kasi hindi sasabihin ng isang tao, scam yan, scam o fake news yan. Yun lagi ang sinasabi. Kaya, ano ang dapat natin gawin para malaman natin na yung ating mga pinapanood, yung ating mga naririnig ay hindi fake news. Yan. Sa Bible din, meron din mga tinatawag kasing fake news. Bagamat kung ating titingnan, parang galing talaga sa Bible, pero pag ito ay inusisa mo na, hindi pala ganun yung tunay na pakahulugan nung narinig mo. Gaya ng tunay nga bang kailangan kang magpinitensya? Kasi narinig mo yun eh. Parang bang pag nagpinitensya ka, pag narinig mo, parang yung kasalanan mo ay mapapatawad, mapabawasan. Diba? Pero pag binasa mo na sa Bible, fake news yun. Kasi wala naman sa Bible. So, meron tayong tinatawag ngayon na belief system. Kailangan magkaroon tayo ng isang belief system para maunawaan natin na kung yung ating pinapakinggan o ating naririnig o yung ating nabibisyo, nakikita ay hindi fake system. Kaya kailangan natin ang paglilinang sa sistema ng ating kaisipan. Kailangan malinang muna natin para bang kailangan mabungkal natin yung ating mga kaisipan. Yung sistema, yung belief system ng ating kaisipan. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ay dapat po natin isaalang-alang ang sistema ng ating kaisipan, our belief system. Para po ito, para hindi po tayo makurap yung ating isipan. Without a belief system, our concept o pagkaintindi ay magiging mali. Kung wala kang belief system, kung hindi mo pinairal ang iyong belief system, our concept o pagkaintindi sa mga bagay-bagay na ating narinig o ating nakikita, ay magkakaroon po ito ng pagiging pagkamali. Kaya ang lahat ay pasimuno. Lahat po ay pasimuno ng sistema ng ating kaisipan. Kaya lahat po ito, para malaman natin katutuhan, kailangan ito ay magsimula ng sistema ng ating kaisipan. Our belief system came from our ideas. Our belief system that we accepted as true. The problem is our ideas come from somewhere kung saan ang gagaling. Yan na nga, sinasabi ko. So, if the source of our ideas is corrupt, then our ideas are corrupt. Kaya ang sistema ng iyong kaisipan ay mali na rin.
Bakit ganito po ako nung nagsisimula? Bakit sa ganito kung pinasisimulan yung ating pag-aaral? Our belief system. Let's go to philosophy naman. Another system which connect to our belief system is our philosophy. The source of our philosophy is our original idea. Kaya yung philosophy natin, ay masyado ng pilosopo Hindi ba karamihan yung sinasabi natin. Pero ang lahat ng mga pinanggagalingan ng ating pagiging pilosopyo ay dahil po sa mga nakakalap nating ideas. Kasi parang narinig mo doon, ngayon nung narinig mo, ginagamit mo naman yun para sabihin sa kanya, kaya ang sabi sa'yo, masyado ng pilosopo, gano'n. Kasi the source of our philosophy is our original ideas. Your principle or precept, patutunan is our original ideas. Ang laman ng kaisipan. So that, yun yung laman ng kaisipan mo, yung iyong philosophy. But precept is the most important in life. Dahil ito ay nagiging panungkunan mo sa iyong buhay. Yung precept. Kasi po minsan nangangaral dito nagba-Bible study dito si Pastor Nick. Kaya ako naisipan na ituro ang mga theology ng kung paano umiikot ang ating pananampalataya, our belief system. Kasi minsan sinabi niya, concept lang, basta salita ng salita, pero hindi niya ipapaliwanag ng gusto. So, ang nangyayari, pag sinabi mong concept, sabi niya concept, kaya minsan tumayo ako dyan, kung ano ba talaga yung concept, ibig sabihin. So ngayon po, nandito po tayo sa precept. Sabi nga po dito, precept is the most important in life dahil ito ang nagiging panuntunan mo sa iyong buhay. Pag may precept ka na, sa iyong belief system, nagiging panuntunan mo na ito sa iyong buhay. Why? Because precept is a thought before the thought na binibigyan ng buhay ang iyong isip. Kasi yung precept, ito po yung kaisipan mo bago yung kaisipan mo na bibigyan ng buhay. Kaya mayroon kang naisip. Mayroon kang iniisip ngayon. Ngayon, bago yung kaisipan mo ay maging kaisipan, meron kang munang precept. Meron kang, ano bang tawag doon? Meron kang na-illuminate muna na isang bagay. Pagkatapos na-illuminate mo na yung isang bagay na yun, pupunta na sa iyong isipan, ay ito yung aking isipan. Pagkatapos, magiging precept mo na yun. Okay? What is precept mean? Pre is a prefix. It's not the word. Kunyari, precept. Pre is a prefix, means before. Before. And set is a thought or idea. Kaya, so precept then produce what we call concept. Before, meron ka muna isang naisalarawan. Ano? That set is actually, yun na yung naging idea mo. Diba? It means the thought or the idea before the thought. So, precept then produces what we call concept. Mahalaga po na pag-aralan natin ito kasi mamaya masasabi natin na napakahalaga pala nito. Mamaya natin malalaman kung bakit ito muna yung ating pinakalan. So, what is concept?
Keep in mind that precept products produces concept. Concept has a prefix. It's called con. Con means one. It means to come together. Ito na po yung sinasabi ko nung kay Pastor. Con means one. It means come together. Sept means to. So pag pinagsama mo yun, concept means where your ideas come together, they become like a big picture ang naging kabuuan ng iyong pagkaunawa. Doon mo lang malalaman pag nabuo mo na yung concept kung ano yung iyong pagkaunawa. That's then the concepts become a thought. Not only then a thought, but a complete thought na ating na pinagsasaligan o batayan. Then after that is the ideology. Pag sinabi mo kasing ideology, nakatatak na sa iyong isipan mo. Ito na yung panuntunan mo. Kaya marami sa atin na lalo na sa mga Katoliko, sasabihin nila, dito na ako natuto, ito na yung buhay ko. Minsan meron akong pinagkulitan. Kasi Pastor, namulat ako sa ganito eh. Namulat ako sa ganitong pamamaraan. Kaya, ito na yung pamamaraan na ginagawa ko. Ang tawag ko po doon ay ideology. Yun na yung idea mo. Yung idea mo, ginagawa mo ng ideology. Okay? So, nakatatak na sa iyong kaisipan, your mentality, yun na po yung tinatawag nating mentality. Medyo, habang pinag-aaralan ko, talagang naging maganda naman sa akin dahil pinag-aaralan ko mali. So, every one of us has a belief system. May kanya-kanyang sistema tayo ng kaisipan. At ito ay nanggagaling sa iba't ibang ideas na ating natutunan. Lahat tayo may idea. Hindi tayo pare-pareho. Dahil hindi lahat iisa yung pinanggagalingan ng mga idea. Whether our belief system is true or not depends on whether the source of your thoughts and your ideas are true. Kaya hindi mahalaga ang pagkaalam mo. Ang mahalaga ay malaman mo na ito ay tama. Alam mo nga, pero hindi mo naman inusisa kung yung alam mo na yun ay tama o mali. Kaya hindi mahalaga yung malaman mo. Yan, malapit na po tayo sa katotohanan. Hindi mahalaga yung malaman mo, kundi ang mahalaga ay malaman mo na ito'y tama. So your ideology will be wrong if you only understand. Ideology lead to what we call theology. Pag natapos, pag meron ka na, ideology na yun, pupunta na tayo ngayon sa theology. What is meant by theology? Theo means God. It's the word of God alone. Logi means to know. Kaya pag pinagsama mo to, theology is your belief about God. Could be defined as the study about God. Kaya pag sinabing graduate yan sa theologian yan, ibig sabihin, ang pinag-aralan ng tao na, doon sa Bible study na theology. So, ito po yung kanilang mga pinag-aaralan. Ito yung pag-aaral natin ng kaisipan or ideas about God. Yan. Pag nag-aral ka sa theology, ang pinag-aaralan mo dito, yung kaisipan ng ating Panginoon.
yung malaman mo kung ano yung kaisipan ng ating Panginoon. Alam niyo po, marami sa atin, pinasa, kaisipan ba ito ng ating Panginoon? Diba? Lalo na yung bagyan. Hindi, sabi ng Diyos, hindi. Paano mo nalaman? Kaya napakalaga yung theology mo sa buhay mo. Pag may ideology ka na, kailangan magkaroon ka naman ngayon ng theology sa buhay mo. Kung kaya ang pag-aaral natin ng ideas ng Diyos ay nanggagaling sa ating ideology. Kaya, ideology. Kung kaya ang ating pag-aaral para maunawaan natin ang kaisipan ng Diyos ay ang kaisipan ng Diyos na makapangyarihan, dapat natin pag-aralan ang theology. And that produces our philosophy. Ngayon, magiging philosophy mo na ito. Pag ikaw ay nag-aaral na ng philosophy, ng theology pala, natutunan mo yung tamang kaisipan ng Diyos, magiging magandang philosophy mo na ito, philosophy. Philosophy is your way of thinking on mentality. Yun na yung magiging way of thinking of mentality. So when someone says, dito ako na kakilala, they have first a philosophical position or something, at ito ang kanilang naging philosophy. Sarado na ako dito. Ito na ako. Yan na po yung naging philosophy niya. So philosophy is a belief system. Isang sistema ng kaisipan na ginagamit mo na tumatanggap ng mga bagay na iyong natutunan. Belief system is simply a mechanism who used to interpret everything you see or hear. Kaya po yung belief system mo is a simply ito po isang makina o ng kaisipan who interpret niya po lahat ng iyong naririnig. Kaya yung pagdating ko dito sa atin, sa yung isang pastor, nag-preach siya. Ang gumagana po dito ay yung ating belief system. Yan po kasi yung nag-interpret lahat ng ating nakikita at naririnig. So if your philosophy is strong, then everything that you hear or see or experience will go through that system. Lahat ng naririnig mo, pupunta po yan sa belief system mo. And whatever come out is your lifestyle. At yun na po yung magiging lifestyle. Why I'm explaining this to challenge your philosophy? Ba't ko sinasabi ko? Challenge your philosophy, your way of life, concerning God, concerning the kingdom, concerning the idea of God, concerning our theological mentality about Jesus. Alam niyo po kasi, pag wala kang belief system, wala kang ng iyong kaisipan, mahirapan ka kung maunawaan ang salita ng Diyos. Siguro po sa inyo. But before we go further, I want to refresh on what we have studied about yung nakaraan. Ito, pag-plus mo nga yung 10, kaya mo ba? So, ano yung una natin? Philosophy. Ang philosophy po is a product of our mind. Kung ano ang itinanim mo sa iyong isipan, yan ang philosophy mo. Ano yung narinig din ang philosophy mo? Ano ang theology? Ang theology naman ay yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang produkto nito o bunga ay ang iyong mga ideas na nagbubunga naman ng precept. Precept is a thought or idea
support the two. Then precept provides concept. Concept means when the idea come together as one, ito na ang iyong philosophy. Concept means when the idea come together as one, ito na ang iyong filosofya. So, pagdating ng filosofya mo, magkakaroon ka na ng ideology. Nakaprint na sa iyong kaisipan, kaya napakahirap ka ng baguhin at turuan kasi nakaprint na. Ito na yung ideology. This is why the Pharisees and the scribes who had a belief system had a very difficult time with Jesus. He was forcing them to disagree with themselves. Dahil yung mga, alam niyo ba yung mga, kung ating babasahin ang Bible, meron po yung mga Pharisees, mga Sadducees. Yun po yung pinagsabihan ni Jesus na magbago na kayo. Change your mind. Pero, hindi sila pinapansin. Hindi nila pinapansin si Jesus. Kasi, ang paniniwala nila ay sarado na. Kaya nung nangangaral si Jesus tungkol sa mga Sadduceo, sa mga Pariseo, wala, hindi na nila pinakinggan si Jesus. Kasi nagkaroon na sila ng belief system na kanilang narinig at natutunan. Kaya pagdating kay Jesus, hindi na sila naniniwala kay Jesus. Yung ibig sabihin, kung mga Katoliko, sarado na kami, hindi na kami naniniwala. Pero si Jesus na. So, pag-aralan na natin po, dahil ito na po yung talagang pinakasentro ng ating pag-aaral. Sa 1 John chapter 1 verse 1, yan. Dito po malalaman na ninyo yung tunay na belief system ninyo. Sa 1 John chapter 1 verse 1. John 1:1. Sabi po dito, it is say in the beginning was what? Ano nung in the beginning? What? The Word. Diba? What was from the beginning what we have heard? John 1:1 lang, the first one. John 1:1. John 1:1. Ayan. Kaya pala mali yung basa ko. Sabi po dito, in the beginning was. Ano yung sabi dyan? Ano yung nakalagay dyan? The Word. Diba? The Word. The Word written in the Word, yung pong word na yan, ito po ay written in the Hebrew context. Ito po ay salita ng Hebrew, yung word na yan. Hindi pangkaraniwang kung salita yan. Yan. And the Greek equivalent, the word in the Greek word written, it means logos. Yan ako. Logos. Logos, it means express idea. Nakuha niyo na po. Yung word po dyan, dito po tayo muna mag-focus. Yung sinabi dyan, in the beginning was the Word. Yung word po na salita dyan ay salita ng Hebrew na isinalin naman ng Griego. Ang equivalent sa Hebrew ng word is logos. Yung logos na yon ay salita ng Griego. Record yan ang ilagay po natin. Hindi lang basta sinabi, in the beginning was the Word. Hindi po. Meron po yung explanation para mas lalo nating maunawaan. Kasi pag hindi nyo ito naunawaan, dito pa lang sa simula, mali na kayo kapag kayo hindi ng Biblia. Siguro po tayo. So,
The word, in Greek word, written, it means logos. Yan ah. Ano yung logos? It means express idea. Yan na po. Yung pinag-aralan natin kanina, di ba? Ideology, philosophy, yan na. Pumapaloob na po dito. The Greek word written, it means logos, and logos, it means express idea. The word means express idea. Ang ibig sabihin ng word dito ay express idea. Lagay po natin sa ating isipan. Yung word na yan, ano po yan? Express idea. Yun po yung talagang meaning yan. So, we must read this word in the original text. Kapag habang binabasa natin to, isa-isip natin to sa isang na in-express to sa original text. Now, we try this word in the original text, the Greek word. Isasalin na natin ito dahil nalaman na natin ito na ito pala ay isang salita ng Hebrew na isinalin sa Grego na ang ibig sabihin ng word ay logos, na ang ibig sabihin naman ng mga Grego pag sinabi nilang logos ay express idea. Okay po ba? Naiintindihan na natin. Kasi napakahalago po yan. Pag hindi mo naintindihan, sinasabi ko sa inyo, hindi mo maintindihan ang idea ng Diyos. So, express idea. In the beginning was God express idea. Diba? Ano sabi ko? Word. Ano yung word? Express idea. Ngayon, babasahin ko na sa Grego kung paano nila ito binabasa sa ganyan. Sabi niya, in the beginning was the express idea. God express idea. So, in the beginning was the God express idea. Nakuha niyo na po ba? In the beginning, ano po? It was yung word, God express idea. Express idea na yan ng Diyos. Okay? And God express idea was with God. At yung express idea na yan ay nasa Diyos. Okay? And God idea was God. And God idea created all things. And God's idea become flesh. Diba? Panay po yung binabasa ko po rito kung paano isinalin sa original na text. Ganito po yan. Pero dito, panay word lang po yung mababasa. And the word of God and the word, panay ganyan lang po. Pero ang sinasabi ko na po dito, express idea na. And God idea created all things. And God's idea become flesh. Na, at yung salita ay nagsa-katawan tao na. Okay. And dwell among us. Yan po ang pamamaraan kung paano po isinulat ito sa Hebrew at sa Grego. Sabi niya na po dito, and God's idea, hindi po word. And God's idea become flesh and dwelt among us. It doesn't say words. It's as express idea. Now, pag-isipan natin. Kung ito ay express idea, kung tinatawag natin itong express idea
Nasaan ba yung mga idea natin? Saan ba nakalagak yan? Saan nakalagak yung idea na yan? Saan? Nakalagak ko yan sa ating isipan, di ba? Ano yung lahat ng idea mo, nakalagak lahat yan sa iyong isipan. Okay po ba yun? Ideas come from head. Ayun. Dahil nandyan sa iyong isipan, yung iyong idea, nakikita ko ba yan? Nalalaman ko ba yan? Siyempre hindi. Ikaw lang ang nakakaalam. Hindi po ba? Idea mo eh. Yung idea ni brother, hindi ko yun nalalaman. Kasi nakalagay lang yun sa kanyang isipan. So, wala kang pagkaalam. Ideas come from head. So, can I see your ideas in your head? Absolutely no. Hindi ko po yan nakikita. Actually, ideas are invisible and silent. So, how would you expose your ideas to me? Yan na po yung problema. Paano mo ma-expose yung idea mo sa akin? Pakinggan niyo po ang maigi. Yan nasa isipan mo. Paano mo ma-expose yung idea mo sa akin? What will you do? Anong gagawin mo? You won't speak. Kailangan mong magsalita. So words are manifestation of idea. Kailangan mong magsalita. Kaya ang ideas is a manifestation of idea. Yung nasa isipan mo, pag ikaw na ay nagsalita at sinasabi mo na yung kung ano yung nasa isipan mo, doon ko palang malalaman na ito pala yung isipan mo. Nakuha nyo na po. Yun po yung idea. Until you speak, I don't know what you're thinking. So when you express your idea, the Greek word is logos. Kung ina-express mo na itong idea mo, the Greek word is logos. That the word used for Jesus. Yan, naka-Jesus na tayo ngayon. Kasi bakit? The word become flesh. And flesh. Yung nagka-flesh na yung word, ang atin na pong Panginoon yan. That word, that idea, word, ay para lamang kay Jesus. Yung logos na yun. Sa ating lamang Panginoong Jesus. So Jesus called the logos of God. So Jesus called the logos of God. So Jesus, ang idea ng ating Diyos. Si Jesus, yung ang laman ng isipan ng ating Diyos, yung logos na yun, ay walang iba, kundi si Jesus. Ngayon, nung nagkatawan tao na, si Jesus, which means, nagsalita na si Jesus. Diba? Nagsasalita na siya. Which means, God actually talk to us na. Nakuha niyo po? O gusto ko pang summarize ulit. Yung idea, naroon lang po sa isipan. Ngayon, pag yung idea, paano niya mai-expose sa'yo, kailangan niyang magsalita, i-communicate ng kanyang idea. Dahil ang Diyos ay spirit, dahil siya yung makapangyarihan, hindi siya pwede. Kailangan niyang gumawa ng isang paraan. At ginamit niya yung logos niya na si Jesus, na siyang nagkatawan tao. Na nung nagkatawan tao din si Jesus at nagsalita na,
ang nagsasalita na ron ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Nakuha niyo po ba? Kaya, ang ating Diyos, ay nagsalita sa pamamagitan na ni Jesus. Okay? Sa pamamagitan na ng ating Panginoong Jesus. Kasi maintindihan nyo. So when someone speaks, they are actually exposing their invisible ideas, their thoughts. So when someone speaks, they are telling what they are thinking, yung laman ng kanilang isipan. Kaya nung si Jesus na ay nagsasalita na, sabi dito, sinasabi na ng Diyos yung kanyang nasa isipan. Sinasabi na ng Diyos yung kanyang isipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Yun na yung laman ng isipan ng ating Diyos. Yung sinasalita ng ating Panginoong Yesus. Kaya lahat ng sinasalita ng ating Panginoong Yesus, yun yung idea ng ating Diyos. Lahat ng sinasabi niya, mamaya papag-aralan natin. So the conclusion, ito pa yung conclusion ko. So, if you want to know what God is thinking, kung gusto mong malaman kung ano ang iniisip ng Diyos, hindi mo sila kailangan isipan ko. If you want to know what God is thinking, then you listen to Logos. Pakinggan mo lang yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Yun na yung iniisip ng ating Diyos. That already the idea of God. Yun ang gusto kong maintindihan ninyo dito kung bakit ko pinapaliwanag yung belief system. Yung mga pilot, yung mga ideology natin, yung concept natin, yung concept natin. Kaya ako nagsimula muna ron kasi hindi kong malaman ninyo yung ating belief system. So, sabi nga po dito, you don't need to wonder what God is thinking anymore. Hindi ka na maghanap. Ang dami-dami ko natin ginagawa. Hindi mo lang kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Yun na yung idea ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos. Hindi mo lang siya. Kaya nga napakahalaga yung core gospel dito. Sapagkat yan lang nagsalita ang ating Panginoong Hesus. Yan lang yung pinakita ng ating Diyos, yung kanyang idea sa core gospel. So Jesus came to meddle in our ideas. Jesus became a problem. Kaya ang naging problema, nung narito na si Jesus, nagkaroon na po tayo ng kanya-kanyang problema. Kasi lahat ng sinasabi natin, pinag-aralan natin tungkol sa mga bagay-bagay, dininay lahat yun ng ating Panginoong Jesus. Ito pa yung pakinggan nyo. Dininay po lahat yan ng ating Panginoon. Tingnan po natin in Matthew 4:17. Pero sasabihin ko muna, his first, Matthew 4:17. His first public statement of Jesus. Ito po yung unang public statement ni Jesus. Okay. His first word, ano yung unang salita na sinabi ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya, the first ideas of God to mankind, He introduced Himself to the world. Who is He? He is Logos. What is Logos? Logos is an idea expressed. His first Logos, public activity on earth, is the word
Repent. Yan. Alam niyo po ba kung bakit maraming hindi nakakaintindi sa ating Panginoon? Kasi yung unang salita ng ating Diyos, pinag-aralan kasi natin, sino yung si Logos? Sino yung Logos? Yung Logos, idea ng Diyos. Sino yung Logos na yun? Si Kristo. Sino ang tagapagsalita ng ating Diyos? Si Jesus. Kaya hindi na natin kailangan alamin pa kung ano yung gustong mangyari ng ating Panginoon. Kaya nung nagsalita niya si Jesus, ito na yung sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag muna natin ano yung si Jesus. Sabi ng ating Diyos, sabi niya, sa Matthew 4:17, repent. Kasi yan yung sinalitan ni Jesus eh. Sabi niya, repent. Diba? Marami rito ang nagkakamali. Ang sinasabi nila, ang repent ay pagsisisi o okay. Repent is not an attack on your spirit. Hindi niya po ito. Yung sinabi ng ating Panginoong ito, o ng ating Panginoong Diyos, na repent, hindi niya po ina-atake yung ating mga spirit. Okay? It attacks our philosophy. Yung philosophy. Ano yung philosophy natin kanina? Yun na po yung mga nakatatak sa ating isipan. Ina-atake yun ng Diyos. Kasi yung isipan mo na yan, mali yung pag-iisip mo na yan. Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoon. So, sinabi niya, repent. Kaya, ibig sabihin ng repent means change the way you have been conditioned to live. Pagbuhin mo na yung pag-iisip mo na yan. Hindi yan ang gusto kong mangyari sa iyong pag-iisip. So, kasi, pag sinasabi natin repent, it means nagkasala tayo. No, hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Nung sinabi niyang repent, baguhin mo yung iyong pag-iisip kasi mali yan. The way you are thinking. So repent means to change your thinking, to change your mind. Yun po yung tunay na repent. Bakit? Alam niyo ba ng ating Panginoong Diyos ay nag-repent? Alam niyo ba yun? Did you ever sin? Nakita niyo ba? Ang Diyos ay hindi nagkasala. Diba? Ang Diyos natin ay hindi nagkasala. Pero, siya ay nag-repent. Kaya minsan, mali yung mga sinasabi ng mga doktor, repent. Eh, ang ating Panginoon ito, ang ating Diyos, nag-repent. At saan natin mababasa yun? Sige, sa Exodus 32:14. Yan. God repent. Kaya hindi yung ibig sabihin dito, yung repent, ay yung Panginoon, pagkawalan mo ko, kung ano-anong ginagawa mo sa sarili. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, repent, change your way of thinking. 32:14. Sabi niya, for the Lord changed His mind about the harm which He said He will do to His people. Kasi, eto kasi yung Exodus na to, nag-uusap sila ni Moises. Etong mga tao na to, sumasamba sa idolatry, hindi na sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang gusto niya, lipulin na yung mga tao na yun. Sabi naman ni Moises, kung lilipulin mo yan, ikaw yung Panginoon nilang sinatamba. Ibig sabihin, yung Panginoon nila naglilipol talaga. So, nag-usap sila ni Moises. Ngayon, naisip ng Panginoon, nag-repent siya.
Pero anong ibig sabihin ng repent niya? Yeah. He repent. He changed her mind, her ideas. Okay? O, nakita ninyo? So, he repent is an attack on your philosophy, our belief system. So, kung po natin isipin na yung salitang repent ay yung mga kasalanan natin. Gusto lang sabihin ng ating Panginoon, change your way of thinking. Change your philosophy. Change your ideology. Your concept. Your precept. At dito ka na lang tumungo sa ating Panginoon. Ito na. Kaya nga po, sabi sa Matthew 4:17, ang sabi ng ating Panginoon, Matthew 4:17, from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mag-repent ka na dahil ang kaharian ng Diyos sa kanya. Ibalin mo na yung isipan mo sa sanlibutan. Ibalin mo na ang iyong kaisipan sa kaharian ng Diyos. Dito yung sinasabi niya. Pagkatapos, sinabi niya pa sa Matthew 6:33, yan. Pag naibalin mo na yung kaisipan mo at ang naging priority mo ay tungkol sa kaharian, sabi naman niya sa Matthew 6:33, pangalawang ano niya na po ito, sabi niya, but seek first His kingdom and His righteousness. Tingnan niyo po. But seek first. Ano yung priority? Una, yung unang sinabi niya, yung unang sinalita niya, ano sabi niya? Repent, for the kingdom of God is here. Pagkatapos, gumawa siya ng pangalawa, yung kanyang priority. Ano yung kanyang pangalawang priority? Ito, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. At ito ay biginhawa. Ito po yung katotohanan niyan, kung bakit ka na. Paano ka manalangin? Panginoon, bigyan mo ako nun. Sino nagbibigay sa'yo? Gobyerno ba? Dahil nanalangin ka sa Diyos. Lahat ng panalangin mo, galing yan sa Diyos. Pag ikaw ay nananalangin, pag ikaw ay mananalangin sa kagalingan mo, galing yan sa Diyos. And all these things, lahat ng bagay na ito, galing yan sa Diyos. Kaya nga sinasabi, maging priority mo ang kaharian ng Diyos. Minsan kasi pag nag-preach yung mga, ito naman ginano, mabuti din naman. Pero pag naunawaan mo ito, sige mo, lahat ng hinihiling mo, kaanin yan sa ating Panginoon. Hindi po yan nanggagaling sa kanino pa man. Kaya niya sinasabi dito, seek first His kingdom and His righteousness. All these things will be added unto you. Tapos dito na po ako magwawalas. Sa Matthew 17, verse 5. Ito po yung pinakaming na ano. Sabi dito ng ating Panginoon, while He was still speaking, the bright clouds overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, sabi niya, this is my beloved Son, whom I am well pleased. Sabi niya. Ano yung last na sinabi niya? Listen to Him. Sa Kanya ka lang makinig. Ang gusto ko lang ipaliwanag dito. Karamihan ko ng pinipilit dito ay
Paul, sila Pablo, kung ano-ano pa man. Hindi ko sila sinasabi na hindi sila tama. Pero, saan ka maniniwala? Sa mga sinabi ba dyan? This is my beloved Paulo. This is my beloved Pablo. Hindi ako sinabi dyan. Hindi niya din sinabi, with whom I am pleased. Kasi, kagaya nung kanina, paano na-convert si Pablo? Kanina, sinert dito ng ating kapatiran. Si Pablo, habang tinutugid niya, yung patungod siya sa Damasco, habang tinutugid niya yung mga Kristiyano, gusto niyang patayin kasi. Biglang may nagliwanag. Nung may nagliwanag na ganyan, sabi ni Pablo, sino ka, Panginoon? Sino ka? Sabi niya pala. Ako, si Jesus na yung inuusig. Alam niyo si Pablo, nakinig din sa ating Jesus. Kasi tama lang yan eh. Wala kang ibang papakinggan. Sabi niya, may gagawin ka sa akin. Sabi niya. Pero si Pablo, ang kanyang naging komentary. Naging komentary lang siya sa ating mga ginagawang kamalian. Pero ang ating Panginoong Yesus, hindi niya kinument yung mga gawa natin pagkakamali. Ang sinabi lang ng ating Panginoong Yesus, repent, baguhin mo na yung iyong pag-iisip. Hindi niya sinabing, baguhin mo na, yung mga ginagawa mo niyan, ang dami mo ng kasalanan, hindi niya sinasabi. Basta't ang sinabi lang ng ating Panginoong Yesus, change your mind, repent. Pag inunawa mo yun, napakalalim mo at talagang dapat mong isipin, dapat kang maniwala dun sa sinasabi ng ating Panginoon. Kasi ikaw na mismo ang magbabago ng iyong filosofya, ng iyong hindi mo na kailangan paulit-ulit. Lagi na lang natin naririnig yung mga paalala. Nag-repent ka na ba kaya? Na-change mo na ba yung mind mo? O kaya mo nagagawa yan kaya hindi ka pa nakapag-change your mind? Ganun lang kasimple. Kung hindi ka pa nakapag-change your mind, talagang yun ang mangyayari sa'yo. Ulit-ulit mong gagawin. Kaya ang mga pastor, walang ginawa dito. Ulit-ulit na pinapaalala sa atin yung ating mga ginagawang kasalanan. Pero pag naunawaan natin yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus mismo na sinabi niya, repent. Bago ka na. Kaya nga ako, nung napag-aralan ko, simple lang ang sinasabi ng ating Panginoon. Repent. At naman mo na yun, hindi mo na kailangan pang ulit-ulit. Kaya sinabi niya dito, sa Matthew 17 verse 5, kawakas, sabi niya, this is my beloved Son, with whom I am pleased, well pleased, listen to Him. Sa Kanya lang po tayo. Nababoy, naunawaan natin ang ating pag-aaral ng napakahalaga po. Amen po ba? Parapakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po manalangin. O amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat nga po Panginoon sa araw na ito. Pagkamat medyo merong kahirapan ang pagkaunawa ng iyong mga salita. Ngunit salamat sa iyong banal na Espiritu.
unawa sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Ito po yung samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming